Pag sinabi bang unqualified or unmodified opinion ng COA, ano po ba ibig sabihin nun at ano yung application nun? Okay, sisimulan muna natin siya do'n sa paglilinaw ano, bakit mahalaga 'yan. Kasi sabi nga nung iba, sa pangkalahatan ba dangerous yung paggamit ng terms, eh. Ay opinion lang 'yan, hindi 'yan factual. Ay iba po 'pag sinabing audit opinion, kasi po ang auditor considered as trusted advisor, ayan. Diyan naka-base yung tiwala ng mga investors at may-ari ng kumpanya. May apat na opinion ano, yung isa ay unqualified, unmodified o yung tinatawag na clean. Ayan, dahil sa salitang clean, yan ang pinaghugutan nila ng kanilang mga disinformation. Ang ibig sabihin nun, free from material misstatement and then in accordance with accounting rules, standards. Ano? Bakit? Anong ibig sabihin ng free from material misstatement? Di ho ba yung balance sheet, yung trial balance, ito ay parang isang statement, ano, financial statement. Para ho tayo makapag-prepare ng mga financial statement na siyang parang pinakang language of business, kailangan meron kang standards na sinusunod. Halimbawa, okay, yung ownership, ito bang mga asset na isinulat mo ay talagang pag-aari ng opisina? Halimbawa, accounts receivable, talaga bang totoo na meron kang mga inaasahang receivable? Kasi tatama yan sa ating results of operation, di ba? Ikaw ba ay mayroong accounts payable? So, ang sinasabi ng unqualified, unmodified, or clean opinion ay free from material misstatement at tama, consistent yung pagka-apply ng accounting standards. In other words, ang pinag-uusapan dito ay yung presentation, yung consistency ng application. Hindi pinag-uusapan yung paano mo siya ginamit, di ba? Kung Okay, meron so bang clarify ko lang, no? Ibig sabihin niyang clean, unmodified, unqualified opinion, it has more to do with how it was reported financial on statement. paper, yung form. How it was presented Okay. accounting-wise. Oo, Yung oo. next Kung paano important mo siya question, yung ganyang klaseng opinion po ba, yung clean, unqualified, and modified opinion ng COA, does it necessarily mean na walang anomalya dun sa paggamit ng pondo ng isang opisina? magandang katanungan mo. Hindi, wala. Kasi nga, sabi natin, ito ay parang ano lang, patunay lang ng isang opinion ng auditor na base sa kanyang pag-examine ng mga financial statement like the income statement and the balance sheet, ay nakita mo na naipresenta ng tama yung mga accounts, tama yung balanse, pag-aari nila, nag-e-exist. Yun lang. Pero kung paano mo ginamit yan, kung may anomalya ba, hindi yan sakop. At dito tayo siguro kailangan pumunta. Iba-iba kasi yung type ng audit, di ba, Christian? At ang audit opinion, yan ay end product ng financial and compliance audit. So, ang ibig sabihin, financial lang yan. Kaya pwede na merong clean opinion, pero maraming kalokohan. I'm not only talking about the Sorry OVP, po. kahit ibang Opo. opisina. Opo, in general, you're explaining the process, no? So, yung mga posibleng anomalya, saang klaseng dokumento o report ng COA, lumalabas po yan? Okay. Pwede na lumabas ito doon sa tinatawag nating fraud audit report. Ano? Fraud audit report. Meron ding makikita, hindi naman masasabing full-blown. Halimbawa, sa performance audit, makita natin na merong mga root causes. Pero hindi pa yun masasabing fraudulent. Pwedeng sabihin pa lang na risk kasi hindi pa nag-conduct yung in-depth examination ng fraud. Kasi pag pinag-usapan yung anomalya, kailangan medyo malalim yung ano. Pero Christian, allow me to point out yung mga nami-miss ng mga ibang nagpapaliwanag. Ano? Ang nagpre-prepare ng audit opinion at ng annual audit report ay ang resident auditor. Tama yun, Christian, ano? Yung auditor na naandun sa ahensya. Opisina, naka-assign. Opo. Ngayon, ang nag-o-audit po ng intelligence funds at confidential funds ay yung tinatawag na ICFAO or Intelligence and Confidential Fund Audit Unit na nasa Office of the Chair, naka-attach. Ito ngayon ang ating patunay. Paano mo masasabi na pag sinabing clean ay kasama na yung nawalang irregularity yung confidential funds? Yung pong confidential funds, ang supporting documents niya, hindi nakikita ng resident auditor. So hindi pwedeng sakupin ng resident auditor 'yun sa kanyang pag-issue ng opinion dahil hindi niya nakita eh. Hindi niya nakita yung supporting documents kasi nakatago nga yan sa ICFAO, di ba? So kahit na anong pagpapanggap ng iba na this is factual, this is not political, na pag nag-issue ng clean opinion, ibig sabihin ay legal ang paggamit ng pera at walang na-violate ng laws, rules, and regulation, hindi po tama yan.
Okay, so linawin po natin, no, dalawang klase ng auditor ang meron pagdating dun sa opisina na merong pinangahawakang confidential fund. So yung sinasabi natin unqualified tsaka unmodified opinion, yun yung sa resident auditor pero hindi niya nakikita yung paano ginasta o yung mga dokumento na ginamit to liquidate yung confidential fund. Ang nakakita po nun yung ICFAO at Totoo. under po yun sa Office of the Chair ng COA mismo. Tama po? Naka-sealed envelope yan eh, di ba? Okay. Di ba nasa vault po yan, yung mga ganun dokumento? Opo. So ito yung isang Example, ito mga, limitation. sorry po, para lang maintindihan nila. So ito mga Mary Grace Piato sa pangalan na ito, na kiniklaim ng iba, aliases yan, kung talaga meron nakatanggap niyan, yung mga tunay na tao at yung tunay na pangalan nila, dapat po ba nandun sa sealed envelope na nasa vault? Hindi naman necessarily nandun sa sealed envelope. At lilinawin ko lang ng konti. Kasi may initial submission eh. Di ba yung initial submission, nandun yung certification. Yun yung sealed envelope. Pero, ang nakalagay sa halimbawa, pag-evaluate ng auditor, teka, mukhang masyadong marami ito, nagastusin 11 days. Magre-require siya ng, i-demand niya yung submission ng documents. Yun ang dapat na andun sa vault. Yon, yung mga pangalan na tunay nandun sa vault. Paano po kung hindi din naman yun ng ICFAO? Kung hindi din naman ng ICFAO, wala. Ibig sabihin, nandun lang. Pero ang ibig sabihin, at any point, pwedeng i-demand. Kung hindi nila i-demand, siguro on the basis of the documents na nandun sa envelope, they have sufficient basis or proof to come up with a notice of disallowance, no? Yun yung tingin ko. Kasi ang sinasabi lang ay pwedeng i-demand. Kung hindi nila i-demand, I would assume na on the basis of the documents included in the sealed envelope, they have sufficient proof or basis to come up with an audit conclusion. May ano po ba yan, Commissioner, prescription na kunwari within this specific period lang pwedeng i-demand ng ICFAO yung mga tunay na pangalan ng mga nilabas sa certification? Tama yung tanong mo, ay ang alam ko wala. At ang maganda rito, mabuti nga yung mas matagal na. Alam mo kung bakit? Kung talagang meron niyang national security issue, parang desensitized na, di ba? Kasi years after na, yun ang point ko. On the other hand, medyo gusto ko lang linawin, hindi nga pwedeng i-justify or tawagin yung issue ng national security. Alam mo kung bakit? Confidential funds ang hawak nila, hindi intelligence funds. Magkaiba yun eh. Oo, ang confidential funds for civilian agency, di ba? So, ibig sabihin, in terms of the value ng pagiging national security, hindi ganon kataas katulad ng Intel. That's why, babalik ulit ako sa example na sinasabi ko, that's why, mas mahigpit ang protection ng information sa intelligence funds, di ba? And kapag binigyan natin ng example, sa Department of Justice, civilian agency yan, di ba, Christian? Pero meron silang confidential funds, kasi civilian agency sila. Ngayon, meron silang witness protection program. Yung witness protection program nila, napakalaki ng, ng security, di ba? There is a corresponding Republic Act that prohibits the disclosure of the information. Ang sinasabi doon, kung ito'y hihilingin, kailangan merong order ng court. So ito yung ating gustong ipamulat sa kanila. Kung talagang highly security security matter yan, dapat merong batas na magsasabing hindi yan pwedeng i-share. At ito nga ang perfect example. I-compare natin sila dito sa Department of Justice kung saan ang programa ay malinaw na may security issue, di ba? So, hindi pa natin pag-uusapan yung, hindi pwedeng i-disclose. Remember, dyan ako na-threat, di ba? Tineten ako na itumba daw ako dahil pinapa-disclose ko daw. Excuse me, hindi naman intelligence funds yan, confidential funds yan. Okay, so kung meron dapat kausapin dito patungkol dun sa kung paano o kung tama man ang paggamit nitong si Vice President ng kanyang confidential funds, dapat manggaling yung impormasyon na yun sa Intelligence and Confidential Fund Audit Office, ICFAO. Sila yung in charge doon, oo. At pwede natin sabihin, kung gusto naman nating maghanap ng comparison, di ba? Let's take a look at the DOJ, which is a civilian agency also, di ba? Kaya paano nila ginamit ang confi funds nila at paano protektahan ng DOJ, ng Witness Protection Program ang information ng mga witnesses. They have a law that protects it. Ito wala eh.
Oo nga po. Ito parang maliwanagan din yung mga kababayan natin kasi nagkalat yung disinformation, nagagamit for propaganda purposes ahead of the impeachment trial kung matutuloy man yun, no? Si Commissioner Heidi po, isa po siya sa mga sumulat o nag-prepare nung tawag dito, Memorandum Circular 2015, tama po ba? 2015? It's a joint circular, madaming Joint agency. Circular 2015, tama? Or 2015-1, oo. Hindi Okay. talaga sumulat, parang nakialam lang, nakibasa-basa. Humble Pero lang, tumulong siya. nag-audit ako ng intelligence funds ng Okay, Philippine ito Air kasi yung Force. dokumento na nagsasaad ng mga patakaran ng proseso kung paano ililiquidate o magiging accountable yung mga opisinang nabigyan ng confidential at saka intelligence funds. Okay, kasi napakaseryoso po nitong aligasyon na ito laban kay Vice President dahil if I'm not mistaken, ang pinag-uusapan dito ay hindi bababa sa 600 million na confidential funds na ginesta ng kanyang dalawang opisina. So hindi po biro yung ganung presyo, no? Yung ganung halaga. So batay po ba sa patakaran, paano po ba niya dapat ito ginasta at paano niya dapat pinatunayan na naging tama yung paggasta? Okay. So, i-highlight din natin na babalik tayo dun sa usapang audit opinion eh. Dalawa yung limitation eh, di ba? Una, ang nag-i-issue ng audit opinion is the resident auditor. Hindi niya nakikita kung paano ginastos. It's the ICFAO. Second, magkaiba yung audit procedures. 'Di ba? Ang audit procedures ng financial is just like the ordinary procedures. Ang audit ng confidential fund ay magkaiba kaya hindi natin pwedeng pagsamahin yung conclusion, 'di ba? Pag clean, ay clean, walang binayolate at walang anomalya. Hindi pwede kasi may dalawang main na pagkakaiba. 'Yun ang gusto nating i-highlight dito. Now, pag sinabi natin na free from material misstatement, posible nga yun na merong misstatement pero ikinorek na. Kaya nga meron tayong adjusted financial statement, Kaya hindi ganun kadaling mag-issue ng opinion ng pagpapaliwanag dito. Kaya nakakalungkot na maraming nagtitwist nito and most of them are public officials din na pinapasweldo natin, 'di ba, Christian? Kasi matinding political angle nito no. So, at hindi simpleng politiko o public official yung pinag-uusapan dito. Magtapatan na po tayo, maraming takot kay Sara Duterte. Dahil siya yung iniisip nila, susunod na Pangulo. At napakalakas pa rin po ng mga Duterte ngayon Pero Christian, in fairness, merong statement na ginawa ang COA sa website nila. Dinefine nila na ang audit opinion ay hindi audit rating. Nagsabi sila noon. At sinabi rin nila doon na kapag merong audit opinion na clean, it doesn't mean na walang violation ng Kaya nagtataka ako doon sa spokesperson hindi ba ito nagbasa ng website o ano ba? Kasi parang sa akin, kung ikaw ang spokesperson, di ba, of course, you are the mouthpiece of whoever is your principal. Pero di ba parang bilang public official, nagbabasa-basa ka naman ng ano ba ang sinasabi nitong COA dahil ito yung ating institusyon na mayroong tinatawag nating kaalaman at experience at syempre authority, Hindi nagkulang ang COA nandun sa website. Sinasabi niyang hindi ibig sabihin ng clean ay wala kang irregularities at hindi rin ibig sabihin nun ay wala kang hindi tamang paggamit ng pera o hindi pagsunod sa mga batas. Napakalinaw ng sinabi ng COA. Nagtataka ako, bakit meron pa ring mga ilang na naglalabas ng kabaliktaran at hindi lang yon, merong ibang nakikisali at ang sasabihin pa ay factual and not political. Sana nga hindi nila ako tumakbo para yung sinasabi ko ngayon hindi mataterm as political.